Habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayong makararanas ng pait, sarap, lungkot at kasiyahan. Gusto ko pong makita personal talaga. At ilang beses man tayong madapa at masugatan, kailangan pa ring bumangon para ituloy ang laban. Namimiss ka na namin. Doon na namin ka makita. Hindi dapat agad-agad na sumuko dahil ang sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Ay, Papa! Ay, Mel! Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Minumulto raw si Aling Gloria ng alaala ng kanyang nakalipas. Mahigit 2 dekada na kasi ang nakararaan mula nung tangayin ng kanyang mister ang anak nilang si Jerry. At sa puntong ito ng kanyang buhay, ang pagtatagpo nilang mag-ina ang tangi na lang niyang pinaka-inaasam-asam. Isang trahedya ang hindi kailanman mabubura sa alaala ni Aling Gloria. Ito ay ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang pangalawang anak. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanya mismong asawa raw ang siyang may kagagawan. Galing sa school yung anak ko, naglalaro. Ngayon, pinapainit yung truck. Hindi niya alam pala yung anak ko nasa harapan niya. Ang napakamasalimuot na insidenteng yun at ang pagkagumundaw sa alak ng kanyang mister ang nagtulak kay Aling Gloria na umalis sa kanilang bahay, bit-bit ang 3 pa niyang anak. Hindi kami magkasundo dahil lasinggero. Yun lang, kaya lumayas ako. Pero hindi akalain ni Aling Gloria na susundan sila ng kanyang kabiyak. Nagkataon naman na naiwang mag-isa sa kanilang nilipatang tirahan ng anak niyang si Jerry, na nooy 6 na taong gulang pa lamang. Nung pag-uwi ko sa bahay, wala na yung aking anak. Kaya hindi ko alam kung saan na. Hinahanap ko ngayon. Kung hindi doon sa tiyuhin niya sa Mindanao, kung hindi sa Basco, Batanes. Hanggang inabot na ng 2 dekada, ni anino ni Jerry, hindi na muling nasilayan ni Aling Gloria. Dahil sa sobrang kalungkutan daw niya noon, nagpakalunod na lamang sa trabaho si Aling Gloria, bilang pagsisikap na rin para maitaguyod ang 2 pa niyang anak. Kaya naglibang-libangan lang ako sa trabaho ko, parang mawala sa isip ko. Yun. Eh kung hindi ako nagtrabaho, baka ako, magkasira yung isip ko. Hanggang sa muling nakatagpo ng pag-ibig si Aling Gloria at bumuo ng panibagong pamilya. Laking pasasalamat niya dahil tanggap ng mga ito ang kanyang nakaraan. Ang mga anak niya sa pangalawang asawa na sina Virginia at Roderick, batid ang pangungulila ng kanilang ina sa kanilang Kuya Jerry. Minsan, matitigil na lang siya, matitigil sa ginagawa. Kasi pag nag-aalongkat siya ng mga gamit, nakikita niya din yung birth certificate ni Kuya Jerry. Tapos yun, doon na naman siya mag-uumpisa magkwento. Matutulog na lang, nag-iisip pa. Tapos yung pagising niya sa umaga, ganun na naman, nag-iisip. Iniisip niya rin kasi kung anong mukha nun, kasi bata pa, kinuha na sa kanya.
At dahil wala siyang alam ni katiting na balita tungkol sa anak na si Jerry, pinapagana na lamang ni Aling Gloria ang kanyang imahinasyon tuwing naiisip niya ito. Umaasa na nasa mabuti rin itong kalagayan. Sinasabi niya na siguro may asawa na yon, may apo na rin siya doon. Sabi niya, nag-aaral ba yon? Ganun. Pero yung mga tanong, nararamdaman ko rin nararamdaman niya na gustong-gusto niyang makita talaga. Anak, gusto kita makita, anak. Ang tagal-tagal na tayo na hindi nagkita. Parang aywan ko kung nabuhay ka pa. Na mahal kita, anak. Ayon kay Aling Gloria, 27 years old na ito ngayon. Posibleng nasa mga kamag-anak daw ng kanyang mister sa Mindanao o sa Batanes ang kanyang anak. Agad namang kumilos ang aming team para hanapin si Jerry. Ang resulta ng aming research, kasalukuyang naninirahan sa Kalilangan, Bukidnon ang kanyang anak. Kaya't di na kami nagsayang ng panahon at agad nakipag-ugnayan kay Jerry. Sir, kayo po ba si Jerry Ayap Alina? Opo sir, ako po sir. Opo. Sir, may kilala po kayong Gloria Salvador? Opo, nanay ko po yun eh. Mga ilang taon nyo na po siyang hindi nakikita? Mahigit 20 years na po sir. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, heto, kaharap na namin ang kinasasabikang anak ni Aling Gloria, si Jerry. Inamin sa amin ni Jerry, hinahanap-hanap pa rin niya ang pagkalinga ng isang ina. At kung ano man daw ang nangyari sa nakaraan, matagal na niya itong kinalimutan. Katulad ng kutob di Aling Gloria, sa parting Mindanao namin natagpuan ang kanyang anak na si Jerry at sa tagal ng kanilang hindi pagkikita, uhaw raw sa pagkalinga ng isang ina si Jerry. Makilala pa kaya ni Aling Gloria si Jerry na mahigit 20 taong nawalay sa kanya? Ayon kay Jerry, iba ang alam niyang kwento tungkol sa paghiwalay ng kanyang mga magulang. Nagkaroon di umano ng relasyon sa ibang lalaki ang kanyang ina na siyang dahilan kung bakit nawasak ang kanilang pamilya. Maliit pa ako nun eh. Doon na broken family nga. Hanggang nangabit yung nanay ko. Tapos, yun, pinalis ni tatay. Tapos doon sila napunta sa Marikina. Kaya mula sa dati nilang bahay sa Laguna, dinala siya ng kanyang ama sa Mindanao. Hanggang sa doon ako lumaki, doon na din ako nag-aral. Wala raw maipipinta si Jerry sa kanyang ama. Sa kabila raw kasi ng pagkakaroon nito ng bisyo sa alak, binusog naman daw siya nito sa pagmamahal. Lagi umiinom yun, pero pag uwi ng bahay, may dalang pasalubong ba, kaya ganun. Gayunman, inamin sa amin ni Jerry, hinahanap-hanap pa rin niya ang pagkalinga ng isang ina. At kung ano man daw ang nangyari sa nakaraan, matagal na niya itong kinalimutan. Mapapatawad ko na rin din yung mga nagawa niyang kasalanan, siyempre. Sa tagal din namin din nagkita, lalo na yung mga kapatid ko eh. Siyempre, gusto ko rin mayakap. Dahil 2 dekada silang hindi nagkita ng kanyang ina, isang larawan ang nais niyang ipaabot dito sa pamamagitan ng aming programa. Dear Nanay, Nay, musta na po kayo? Alam ko ang tagal na natin hindi nagkita. Alam ko po, miss na miss niyo na rin po ako. Ganun rin po ako, miss ko na rin po kayo. Pati na rin ang mga kapatid ko. Sana po magkita tayo at maging masaya naman po ang ending. Nagmamahal, Jerry. Sinundo namin si Aling Gloria kasama ang kanyang mga anak na sina Roderick at Virginia. Sinabihan namin silang kukuhanan lang namin sila ng ilang karagdagang video. Pero ang hindi nila alam, isang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Meron na po kami ibibigay sa inyo na picture, tapos meron pong mensahe sa likod. Pakibasa na lang.
Hindi pa man nababasa ni Aling Gloria ang dedication na nakasulat sa larawan, lukso na ng dugo ang umiral sa kanya. Sabi, Nay, musta na po kayo? Alam ko ang tagal na natin hindi nakita. Alam ko po, miss na niyo na rin po ako. Ganun rin po ako. Miss ka na namin po kayo. Pati na rin ang mga kapatid ko. Sana po magkita tayo at maging masaya naman po ang day. Si Aling Gloria, masayang masaya sa kanyang narinig. Natuwa ako, nakita ko yung anak ko. Nakita ko na yung litrato niya. Ano na ako, iyak pa ako sa tuwa. Gusto ko pong makita personal talaga. Ni hindi sila naghinala na ang tinitignan lang nila sa larawan, palapit na sa kanilang likuran. Basta ba? Kasi kuya. Nagtrabaho. Kasi Roderick. Nagkita. Maliit ka pa noon, iniwanan kita. Ngayon, malaki ka na. Ang tagal na kita makita. Ipinakilala rin ni Aling Gloria kay Jerry ang mga anak nito sa pangalawang asawa. Ito yung kapatid mo na alam sa bunso na babae. Ito yung panganay rin na alam mo na yun, si Roderick. Itinanong na rin ni Jerry ang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Ay, totoo ba yun yung may kasama kayo dati? Hindi kami pa nagsama. Pumunta pa ako doon sa tiyahing ko. Hindi kami pa nagsama yun. Akala niyo nagsama kami, hindi. Nagbakasyon lang ako. Hindi man lubusang naliwanagan si Jerry sa kanyang mga narinig, tinanggap na lang niya ang paliwanag ng kanyang ina. Magulo pa rin sa akin. Iba kasi yung lumaki tayo sa parang ganun. Pero enjoy ako na kasama ko yung nanay ko sa mga kapatid. Sana nga kasama ko pa yung kuya para mas malinaw talaga Si Aling Gloria naman, abot langit ang saya. Masaya na. Nakita ko na yung anak ko. Kasi gusto ko talaga, namimiss ko na siya. Kinabukasan, binalikan namin sina Aling Gloria at Jerry. Isang masayang family bonding ang aming inabutan. Pinaplano na rin ng mag-ina ang pakikipagkita ni Jerry sa dalawa niyang kapatid sa ama. Ang nakalipas, hindi na maibabalik at mababago pa. Subalit hindi pa naman huli ang lahat para makamtan ang sagot sa mga tanong na ketagal na nating hinahanap. At kung may kirot pa rin ang mga sugat mula sa ating nakaraan, makakaasang maghihilom rin ang mga ito sa takdang oras. Up next, Mama, sura yun. Mama, may ano na ako, may pera ako. Bibili tayo ng ulam.
Bibili ng gulay yun. Halos 3 taong palaisipan para sa mag-asawang Lisa at Vic ang tunay na rason ng pagkawala ng kanilang anak na si Mian. Ang tanging lead ng mag-asawa ang mga impormasyong ibinigay ng batang huling nakasama at nakalaro ni Mian. Sa daan-daang panawagan na natatanggap ng aming programa linggo-linggo, humigit kumulang 20 larawan kada episode ang naifa-flash namin sa telebisyon. Dito sa Baysa, Quezon City, nakilala namin si Aling Liza. Ayon sa kanya, nakita raw niya sa aming programa ang larawan ng kanyang anak na 3 taon nang nawawala. Si Mary Ann o May Ann, 11 years old na ngayon. Taong 2006 daw nung huling nakita ni Aling Liza ang anak niyang si Mary Ann. At ang huling kasama nito, ang kanyang kalaro na anak ng kanilang kapitbahay. Hindi ngayon, nung gabi na, hanap pa kami ng hanap. Hindi tinanong namin yung nanay nung bata doon sa taas. Sabi niya, wala din daw yung anak niya. Sabi ko, may nakakitang kasama daw nung anak mo yung anak ko. Ngayon, nung makita nga niya nung umaga, sabi niya, hindi daw kasama yung anak ko. Idininayba niya sa amin. Makalipas ang 2 linggong paghahanap, ginising pa niya ako noon eh. Ate Lisa, kasama nga ng anak ko pala yung anak mo. Saan niya kasama? Saan niya dinala? Sa Kamuning daw. Sabi ko, bakit ngayon lang yung sinabi sa amin yan? Hindi nung una pa lamang para nasundan namin. masama man ang loob ni Aling Lisa sa nangyari. Itinuon na lamang nila ang atensyon sa paghahanap kay Mary Ann. Hindi naman namin nakita. Hanggang siguro 1 buwan kaming lagi kaming puyat. Wala raw araw na hindi dadapo sa isip ni Aling Lisa si Mary Ann. Dahil bukod sa nakapagbibigay ito ng kasiyahan sa kanya, may malaking pakinabang din sa kanilang pamilya. Mabasura yun. Mama, may ano na ako, may pera ako. Bibili tayo ng ulam. Bibili ng gulay yun. Kagaya ngayon naghirap kami. Sabi ko kung nandito lang yun. Mababasura talaga yun. Hindi nahihiya yun eh. Paghahangot yun. Maging ang asawa ni Aling Liza na si Mang Vic, hindi rin magkanda-ugaga sa paggalugad sa mga lansangan ng Metro Manila. Habang nagbibiyahe ko sa EDSA, sa kung saan lugar, tuwing may makita akong bata, kinakabahan ako, tinitingnan kung siya o hindi. Baka sakali makita ko siya. Minsan po, may pinagkamalan ako sa Muñoz. Akala ko siya dahil kahawig niya. Nagulat pa yung bata nung lapitan ko siya. Kumpisal ni Aling Liza, bagong salta raw sa Maynila si Mary Ann. Sa probinsya raw kasi ito ipinanganak at lumaki. At dahil nagkakaedad na ang lola ni Mary Ann na siyang nag-aalaga rito, kinuha na ni Aling Liza ang bata mula sa puder nito. Maging ang mga kapatid ni Mary Ann, hindi man niya nakasama sa paglaki. Natural lang ang pagkamiss sa kanya. Kasi po pag tuwing dadaan yung Pasko, iisip ko po siya na hindi kasama yung, parang hindi po yung namin, pamilya. Tapos pag pupunta po ako, kasi po kinuwento na sa Quiapo daw po siya nawala. Yun po, parang pag tuwing magsisimba ako Quiapo, parang tinitingnan ko yung mga bata doon kung nandun ba siya o wala. Hanggang muling nagkaroon ng liwanag ang aandap-andap ng pag-asa ng pamilya Ramos nung napanood nga nila sa reunions ang larawan ni Mary Ann. Mary Ann, kung nakikita ako ngayon, sana tumawag ka sa Channel 7. Kasi namimiss ka na namin. Doon na namin ka makita. Kasi matagal ka nang hinahanap namin.
Sa puntong ito, agad naming binalikan ang episode na tinutukoy ni Aling Lisa kung saan na i-flash di umano ang picture ng kanyang anak. Isang Mary Ann Ramos nga ang naipanawagan ng aming programa. Ang nasabing panawagan galing sa Elizabeth Home ng Verlani Foundation sa Makati City, kaya't hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang aming grupo. Dali-dali kaming tumulak sa nasabing shelter. Good morning po. Last October po yata, nagdala po kayo ng panawagan sa amin na ma-flash. So, tanong ko lang po kung meron pang Mary Ann Ramos dito and how old is she na po? Meron kaming Mary Ann Ramos na beneficiary dito sa bahay. 12 years old. 12 years old siya. Approximately 12 years old based on sa dental age niya. Ang batang ito na nga kaya ang nawawalang anak ni Aling Liza na si Mary Ann. Up next, Saan mo mas gusto tumira? Sa tunay kong magulang. Sabi ko, bakit ganun? Palagi ako iniiwan ng mga pamilya ko. linggo-linggo, ipina-flash po namin dito sa aming programa ang mga panawagan para sa mga nawawala. Isa sa mga panawagang yun galing sa Verlani Foundation para sa batang si May Ann na swerte namang napanood ng isa sa mga nakakakilala sa kanya. Masagot na nga kaya ang katanungan ng kanyang mga magulang sa tunay na dahilan ng kanyang pagkawala. Halos nagtutugma ang kwento ni Mary Ann sa salaysay ni Aling Lisa. Kasi yung kaibigan ko, niyaya ko na bumili ng hamburger. Sabi ko, sige, pero babalik tayo baka hanapin ako ng mama ko. Tapos, nagkasama siyang lalaki, sinama niya ako dun sa kaya ng jeep. Sinakay ako dun sa Quiapo. Tapos, binaba ako dun sa Loton. Dito na raw tuluyang naligaw si Mary Ann hanggang may pamilya raw na nagmagandang loob na kupkupin siya. Si Daddy Andres, yung dadihan ko doon. Tapos yung mami ko, yung mamihan ko. Sila na yung tinuring ko mga magulang ko. Napunta ko doon sa rack, natid ako ni Daddy. Baka daw, kasi pag kasuhan siya ng kidnapper. Sabi ko, dalawin nila ako doon. Hindi na sila dumadalaw sa akin. Hanggang kalagitnaan ng taong 2008, inilipat na sa kustudiya ng Elizabeth Home ng Verlani Foundation si Mary Ann. Tahimik lang siya. Then after a while, after 2 days, kahit papano nakakapag-adjust na siya sa mga ibang bata, sa mga maliliit din na katulad ng mga kaedad niya. Kalaunan, naging komportable na si Mary Ann sa nasabing shelter. Enroll namin si May Ann sa school, which enrolled nga siya as grade 1 ngayon sa La Paz Elementary School. Saan mo mas gusto tumira? Sa tunay kong magulang. Para maranasan ko na sila pala yung tunay kong magulang. Sabi ko, bakit ganun? Palagi ako iniiwan ng mga pamilya ko. Sana hindi na lang ako ginawa doon Saan? Doon sa probinsya namin. Sana doon na lang ako lumaki. Pero sa aming pakikipag-usap kay Mary Ann, nadiskubre namin na may tampo ang paslit sa kanyang ina na si Aling Liza. Yung sa mama ko, hindi niya ako tinurong na anak. Parang tinuring niya akong katulong. Gayunpaman, iba man ang namumutawi sa labi ni Mary Ann. Ito ang tunay na ibinubulong naman ng kanyang puso. Ganon din ulit tayo maging saya pag kumpleto na tayo.
ang napipintong pagkikita ni Mary Ann at ng kanyang pamilya, sinamahan namin ang social worker ng Virlani Foundation na bisitahin si Aling Liza. Ito ay para masigurong sila nga ang tunay na pamilya ng bata. May mga nag-gather akong information na nagmamatch talaga dun sa disclosure ng bata nung nasa amin. So kahit papano ma-assess ko, yung pre-assessment ko, siya yung parang nanay. Siya yung nanay ng bata. Kinabukasan, sinamahan namin ang pamilya Ramos sa Virlani Foundation. Mababasa sa mukha ng bawat isa sa kanila ang magkahalong kaba at saya. Pagdating sa naturang shelter, humingi muna ng kaunting oras ang social worker para muling kausapin sina Aling Liza. Si Mary Ann ay nasa pangangalaga ng Virlani Foundation. Isa yung non-government organization na nangangalaga sa mga bata na nawalay sa pamilya. Sa ngayon, nasa amin siya sa pangangalaga namin. Almost 1 year and a half na siya nandito sa Virlani. Ganun pa, papasalamat kami sa inyo. Maraming ipag-alaga niya sa kanya at hindi kami makasubalit sa pag-alaga niya sa kanya. Matapos ang ilang sandali, inimbitahan na ng social worker sina Aling Liza sa kinaroroonan ni Mary Ann. Si Mary Ann ay nasa center na ang pangalan ay Elizabeth Home. So, pupuntahan natin siya ngayon para makita niyo. Maya-maya pa. Ay, Papa! Ay, Mary! Hindi mo kami iniwan. Kung saan kita inanak eh. Eh? Hindi mo kami iniwan. Sumama ka doon. Yan o, alam niya Rowena. Hindi ako sumama doon. Eh? Ha? Hindi ako sumama doon. Saan ka sumama? Kaya na ako eh. Eh, hinahanap ka namin na hinahanap. Tinatanong namin kung kasama ka niya. Sabi, hindi raw. Hindi ka raw niya kasama. Saan ka tumira? Lotol. Lotol? Hindi ka punta doon? Ba't ka napunta ron? Wala ko ginagawa. Private. Hanap kami nanghanap sa iyo. Araw-gabi kami naghahanap. Ako din naman, napagod din naman ako. Naghintay ako dun sa Roton eh. Tingin ako ng tingin sa inyo dun sa akin, wala kayo. Paano naman namin malalaman na nandun ka? Bago sinabi sa amin nagdala sa'yo, 2 linggo na. Hindi naman sinabi na kasama ikaw. Bago sinabi sa akin, 2 linggo na sinabi niya yung anak ni Rowena. Hindi na kita. Ako na magtatanggol ko. Si Mary Ann, inilabas na ang kanyang sama ng loob. Maraming kong mga kapatid dito. Tama ka na sa amin. Tama ka na? Ha? Bakit? Nag-aaral ako dito. Kaya naman namin na pag-aaralin. Matagal na ako gusto ko mag-aaral dito. Kaya naman. Nag-aaral eh. Kaya naman namin pag-aaralin. Sila pinag-aaral dito. Ako hindi. Siyempre wala kang birth certificate kaya hindi ka pag-aral. Ngayon meron na. Kaya pwede na. Tapos binubugbog ako eh. Hindi na ngayon. Ngayon na kayo sa mulog mo. Sinasunod ko naman kayo eh. Kaya hindi na ikaw pag-aaralin ka na lamang. Kahit nilinaw na nila Aling Liza ang mga bagay-bagay kay Mary Ann, mas pinili pa rin ng bata na manatili sa shelter. Masakit sa loob ko na sabi niyang ganon. Na di siya sasama sa amin para bang napakasama naming magulang para sa kanya.
Pero sa bandang huli, tila nagliwanag ang isip ng bata. Sabi po sa mga kasalanan ko, ma. Sorry, anak ka. Alam ko nagawa ko. Kasalanan sa'yo. Hindi ko na ulitin yun. Ito na maglaya sa amin. Hindi biro ang mga responsibilidad na nakapatong sa balikat ng mga magulang. Ito na marahil ang pinakamahirap na propesyon sa lahat. At dahil walang perpektong ama o ina at wala rin namang perpektong anak, napakahalaga na bukal sa puso ang pagsasakripisyo at pangunawa. Kailangan ng mga ito upang manatiling buo ang isang pamilya. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming tanggapan. Si Crisanto Osho, 21 years old, huling nakita sa Montalban, Rizal. Si Janine Caduzale, 10 years old, huling nakita February 14, 2009 sa Camarin, Caloocan City. Si CJ Estado, 3 years old. Si Maricris Ann Figueroa, huling nakita sa Makati City. Si Patricia Patenya, 5 years old, huling nakita February 10, 2008 sa Ibaan, Batangas. Si Elaine Reyes, 9 years old, huling nakita sa Cainta, Rizal. Si Femela Lane Genoves, 2 years old, huling nakita March 21, 2009 sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Princess Beato, 12 years old. Si Leslie Marasigan, 4 years old. Si Lois Eleanor Veresio, 10 years old. Medyo mapungay ang mata at may nunal sa kaliwang bahagi ng leeg. Si Cynthia Lois Veresio, 10 years old. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 428 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.